sacrifice po yan. Ganyan. Para ano, medyo kulang kasi to eh. Ang mali ko dito, sinabog ko lang. Ayan, wala na. Ayan, isang magandang buhay mga farmer. Checkin lang natin yung mga tanim nating bok choy at mga short video lang tayo. Ayan, mga orchids natin. Ay mga farmer, ang bagal ng bok choy tumubo, no? O baka nalaliman ko yung iba. Medyo malalim siguro. Tingnan natin kung tutubo po lahat pa. Meron na rin naman, ayan o. Pero yung iba parang Mayula. Ayan. Mukhang wala. O kailangan natin mag-replant. Patay. Wala. Kailangan natin mag-replant mga ka-farmer. Dahil mukhang wala pong lalabas. Ibale, kasuhin natin yan bukas. Ay, ko, itong mga batang to. Sulpot po yung ulan. Ayan o, may orchids pa tayong darating. Sabi ko nga kanina, kabilang vlog, ito, nalagyan natin ng dendro. Yung dendro po, ito, yung ganitong orchids, yung mga ganito. Ito, dendro to. Ayan, mga dendro. Mayroon na namang mamumulaklak, oh. So, ayan, dendro po yan. Lalagyan natin. Parang, ang gusto daw ata ng dendro is full sun. Yung ito, medyo mamatay ba yan? Ano ba yan? Parang mas gusto niya yung naaarawan. Ito, sobrang lilim naman. Kaya pero itong banda okay lang po ito. Wala na tayong darating na ganito muna. Oh, bakit ganun? Bakit umuusog ka? Di ba dapat dito ka? Inayos ko na kayo ah. Mahangin ba? Ano bang ano? Ayan. So tayo, ano na nangyayari? Parang lakas yung hangin talaga, no? Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kasi mga ganito ang iba po kasi ito talaga eh. Ito, titingnan natin. Ito, ano naman to, top cut. Hindi natin alam kung papaganda natin. Kasi ibang ano to, ibang variety po ito ng banda. Ito, strap banda. Ayan, ang malalapad. Mas mahal siya. Mas mahal. Ito, mura lang to. So, titingnan natin yan. Mukhang yung dendro need nga ng sunlight. Baka ilipat na rin po natin lang yung mga yan doon sa ano, kaya lang wala pang gaanong roots ba. Yung mga pechay natin kanina dinaanan ko, marami na po yung fish pond, oh, puno na. Hindi naman. Pero ano na, nag-level na ng ano, wala na tayong lupa na makikita. Ayan, halos yun dito na lang pala. Si Dexter naghingi ng talbos kahapon. Sige, bahala ka ako. May akong talbos kuya. Sige, kuha ka na. Ayan, o wala akong kamote yung susunod yan, pwede na tayong kumuha. Grabe po ang panahon ngayon. Sana naman ay matapos ko yung vlog. Eto, nako po, ito na yung pinakikita ko mga farmer. Sana naman ay
tumigil na po yung ulan, dahil pag hinampas pa po ito ng malalakas na ulan, mababali ito. Ito oh, tamo ayan oh, medyo nabali na. Kasi oh, ito kagaya nito, magbabawas po tayo ng isa. Kasi yan po ay ayan, nabali na to ah. Ano po yan? Kailangan na natin magkanon. Yan, ganyan. So aayusin na natin kasi ano na, delikado na po yan sa ulan. Pati yung ating mga mustasa din, pagka bukas na ayusin na po natin to. Ayun oh, kagaya po no, medyo mataas na. Nagkamali ako. Yun nga sabi ko, dapat medyo inano natin ng konti. Tingnan nyo to, magiging ganito din po yung ito, nabali na oh. Ayan oh, tingnan nyo. Ayan oh. Oh. Diba? Yun yung sinasabi ko. Kaya kailangan nakalubog. Ito tingnan nyo, ang kapit niya ng rokak, ang liit lang. Maliit lang. So kailangan maganyan yan. Ito tingnan nyo oh, na ano na ng ulan. Oh, nabali na. Hindi pa naman yan. Kailangan natin gaganyanin lang na yan. So ayan po mga farmer, parang medyo malalapit yung aking malalapit yung aking pwestuhan mukhang sasacrifice natin to kasi magiging ganyan yan no. Wala to, malalapit, magtitining tayo kasi radish ito, hindi po ito mustasa. Dito sana natin ilalagay yung ating, tingnan nyo, dumaan yung tubig doon. Doon din, ayun, lumubog. So ito yung mustasa natin. Tingnan nyo, bumaba na po yung okay naman. Di nakaganda naman. Tingnan nyo, lumubog. Bumaba yung lupa na sobrang lakas ng ulan. Ayan, lumubaba na po. Sana ay makasurvive. Ayan na. Ito matindi oh. Halos dahon na lang ang natira ito. Dito sa pechay ang malupit din. Tingnan nyo, halos pumatag na. Halos pumatag na po yan. Makapal tong pechay natin. Makapal. Ito yung sinasabi ko, ganyan. Diba? Pagka hindi niya po na ano yan, wala na. Pag ulan, wala din. Napakalambot pa naman ang stem niya. So kailangan medyo mailubog mo talaga. Doon din yung tubig. Doon din naipon yung tubig oh. Doon naipon yung tubig ano. Sobrang lakas kasi ng ulan. Yun yung kinaganda ng may parang tunnel sa ulan, protektado siya. Pero okay lang. Extraordinary naman tong anong ito. Hindi naman po laging ganito, di ba? So ayun, kaya pala ayun no, dito ganun din pala, naghanap po ng malalabasan yung tubig no. Maayusin natin to bukas. Lalagyan na lang nung yung chicken manure, lalagyan natin. Gaganda na rin naman po siguro ang panahon. O yan, mamaya magre-repat pala tayo ng ating tawag dito, magre-repat po tayo ng pulse. Samahan niyo po ako. Ayan o, balik tayo. At eto mga ka-farmer, sinusuri ko po yung ating mga, kung tumutubo na ba. Masyado atang malalim pagkakalagay ko. Di bale, kung hindi po umubra ito, mag-ano ako, yung ganun na lang. Yung natin, tining na lang ang gawin natin. Marami naman pong buto ng bok choy. So yan teka, ikot tayo dito sa ating mga orchids. Ito, mukhang kailangan ipasemento na lang po ito. Itong part na to. Kasi dito na dumada yung tricycle. Kasi minsan mabibigat po yung dala nila. Dinadala nila doon sa likod.
Eh yan, ayaw na ni Bebeng padaanan. Ayan o, tingnan nyo, ang ganda ng damo. Mini-maintain yan, mataas yung damo dyan. Ay grabe ulan, sobra. Magdamag po ka gabi, magdamag ka gabi. So baka dito ilagay natin, nalilito pa ako, baka dancing lady na lang ang maganda. Mukhang maganda ang dancing lady dito. Naghahanap-hanap ako ng dancing lady, mga farmer ha. Dancing lady para puno ng bulaklak dito. Ayan o. Tapos may kaunting shade. Diba? 50% siguro or 70, pwede na. Ayan. Grabe ang ulan. Yung rambutan doonan, 'di ba may mga ganyan na kalalaki? Nabali na yung sanga, nabagsakan siguro ng malakas na yung sa ulan din. Yun, nadali, sayang. So ayan, inaabangan ko yung live ni Camille. At baka makapag-mine pa tayo ng mga strap banda. Mas gusto ko yung strap banda. Sana itong ating banda ng mga top cut na nakuha ay mag-ugat na po, no? Din. May binili pala ako na tawag dito, yung ilalagay nyo doon yung fertilizer, yung Osmocote, yung Osmocote. Tapos ilalagay nyo lang po siya dito. Para siyang maliit na capsule na may mga butas-butas. Ilalagay nyo doon yung isisiksik nyo lang dyan yung fertilizer. So ibig sabihin, habang ini-spray nyo siya, nagdidilig kayo. Pag nababasa na natatanggap niya na yung fertilizer. Pero syempre maglalagay pa rin po tayo ng ibang fertilizer, mga light fertilizer lang, kasi halos everyday po tayo naglalagay. Kagabi lang ako, hapon wala, malakas ang ulan, nagtago na ako. Pero ayun, tutuwa ako pag nakakakita ng ganyan. Tingnan niyo mga farmer, swabe, di ba? Yung mga strap banda natin, di ka pa pala natatali. Kailangan siguro ng init niya na. Mukhang kailangan ko yatang mag-extend ng orchids ha. Baka kailangan ko atang kuhanin din yun ha. Papaayos ko. Kaya lang may mangga tayo dyan. Kung mabitin na tayo dito, hanap tayo ng ibang lugar na paglalagyan din ng pagsasabitan pa ng orchids. Malay nyo, dito sa kabilang side pwede pa, diba? May mga puno, pwede natin bakuran yan. Tapos dito sa kabilang side pwede. Bagay may lalaki po tayo mga fruit bearing trees dito. Checkin natin yung mga tanim natin kahapon. Pinakita ko po yung nasa kabilang vlog yung pinagsama ko na, kasi hindi ko na po gagawa pa sana ako ng isang content. Iikot pa ako doon, iikot na ganyan. Kaya lang ang problema, umano na yung malakas na ulan. Itong talbos ng kamote natin, naghihintay lang po ito ng sikat ng araw. Pagka nasikatan na po ng araw ito, makikita nyo yan, magbo-bloom po yan. Mukhang kailangan niya ng fertilizer na konti mga payat yung hindi pa ako satisfied sa taba ng kanyang tangkay. Mas gusto ko yung mataba. Radish natin ay mukhang kailangan ko na pong ayus-ayusin yan, dahil dadapa ito pagka malakas po ang ulan. Dadapa ito. Dadapa, delikado na. Dapat po maging ganito na yan. Ayan. Ito, magtitining tayo. Sacrifice po yan. Ganyan. Para medyo tanggalin na natin yan. Kaya lang parang medyo makapal po yung akin na medyo makapal. Kasi inaano natin dyan yung nagpahatid lang ata si Saysay. Nakwatsa ata si Saysay.
kailangan pong maganyan kasi hindi tayo hindi mabali. Oh, yan dikit na awa ko sa'yo. Gaganyanin natin yan pagka off cam na siguro kasi mahirap po may hawak ng camera. May napakita ko lang sa inyo. Gagamitan natin yan ng dapat pala ginanyan kung noon pa, yung umpisa pa lang, para may pangtapon tayo. Gaganyanin natin yan para pag hinampas po ng malakas na patak ng ulan ay hindi mabali. Napaka tender lang po yan, mababasag lang yan. Tingnan nyo kalbo na yon, hindi na po pumasok yung eto. Ulan na ang nagtabon, hindi na po muna natin tatabunan yan. Okay na yan dahil tingnan nyo naman yung ulan na ang nag sa kanya. Okay na yan, matibay na. Naghihintay na lang po ng sikat ng araw yan at aarangkada na yan yung mga tumutubo ng naghihintay na lang. Hindi natin alam kung mas maganda ba itong may charcoal. Malalaman po natin kasi itong isa wala. Ito mustasa, ito pechay. Itong pechay ganun din ang nangyari. Tingnan nyo, nagpantay na siya. So makapal po yung pechay. Makapal yung pechay. Ito na yung kangkog natin. Kailangan matalas na ang mata nyo dito kasi yung mga uod po atake na. Yung ganito siguro pag sumikat po ang araw aatake na yung uod, kaya naghihintay lang po ako na gumanda-ganda panahon. Unfortunately ang forecast po ay magtutuloy-tuloy po ang ulan hanggang weekend, kaya baka mapuno na po ang ating fish pond bago man matapos ang linggong ito. Ayan, so yung mga tinanim natin dito, di ko po alam kung may tumubo na. Ayan din medyo na apektuhan din ng okay lang. Laking panghinayang ko mga ka-farmer yung humus, sayang. Sobrang laki ng panghinayang. Sinasabi ko nga kay Bebe, kay Papa yan. Sabi ko dapat pala nagpatabi ako kahit 2 dump truck hindi yung yung elf ba, pinatabi ko lang kung saan. Yung pong, di ba may kinikwento po ako sa inyo habang nagtatrabaho po dito. Hinuhukay to. May mga kulay itim, di ba, na mabaho. Humus, sayang. Napakaganda po sana ng fertilizer yan. So ito, ganun din. Na wash out din to. Ng tubig talaga, naghahanap po sila ng labasan ng tubig. Hindi pantay yung ating kahoy, kaya may mga siya, nalalabasan. Makapal na rin to. Etong kangkong natin, makapal po ito. Ang problema na wash out din. Patay tayo dyan. Bahala na. Sobrang lakas po ng ulan. Ayan Sinabog ko lang kasi to Ang mali ko dito, sinabog ko lang. Ayan wala na. Sobrang lakas po ng ulan. Bale makapal naman yan. Hayaan na natin magsitubuan kung ano ang mangyayari dito. Kasi yun, nakabaon yun doon. Eto, tinamad na ako. Ginawa ko, ganyan ko, binudbud ko na lang. Sabi ko, uulan naman ng konti. Hindi ko naman po akalain na sobrang lakas po ng ulan. Tapos yung mga papaya nga natin dito, tumagilid na. Ayan Ayan, nakatagilid na po yan Tingnan nyo. Eto dito, ganun din, tumagilid. Buti na lang ay maliit pa yan. Sana naman to, pero marami pa pong bagyong dadaanan to. Marami pang bagyong dadaanan. Yung sa ibang bansa talagang pinapahiga na po nila yan para hindi na po sa bagyo. May bulaklak na yung lemon. Mukhang itong lemon na to, hindi ito galing sa buto. Ito po ay marketed din. Kaya namumulaklak na din. Marketed ito, hindi grafted marketed. Tinitingnan ko yung ilalim. Sa ilalim na po ako tumitingin ngayon. Anak ko, may casualty tayo isa. Sabi ko na yan. Ay buhay. Pero ito po ay
may tusok. Kitang kita nyo, deform. Kumbaga sa kalamansi, no? Oh, tusok siya. Yan ang problema niya. Nabawasan tayo ng isang ano. Sana naman po yung iba ay hindi na nadali. 1, 2. Dito galing yan. Yung dito sa taas. Nasaan kaya yung isang malaki-laki na, ayun. So nabawasan tayo. That's okay. Baka yan yung hindi ko nakikita, 'di ba? Hindi natin alam. Yung iba naman po ay malaki na. Yung pinakamalaki ayun. Ayun oh, kita niyo yan, ang laki. Ang laki na. Oh, mayroon pa dito. Hayaan lang natin. Sana naman po makasurvive, ano. May 7 daw pala, tsaka yung insecticide, tapos may foliar fertilizer po na ini-spray, pampakapit daw ng bulaklak yon. So next siguro pagka once na nagmulaklak po uli siya, ay subukan natin na gamitin yon para naman makita natin kung marami. Pero ngayon tag-ulan po, hindi na siya magbubulaklak kasi ang citrus mas nagbubulaklak po pag na-stress. Na-stress means yung nadi-deprive mo sa tubig. Tingnan, nakita niyo po 'di ba nung summer, talagang halos di po nadidilig to. Ako na nagpipilit na habang nagja-jogging, yung hose pinapaandar ko lang po dito sa gabi. Tapos ayun, after nung umulan na na siya, hindi pa pala ulan yun parang yung nadilig lang, bigla pong umarangkada yung bulaklak. Tapos nag fertilizer din. So tama din naman yung ginawa. Kaya lang yun nga, yung bulaklak po, meron pa tayong magagawa sana doon kung paano pangpakapit. May mga technique kasi ang citrus. Ang citrus po kasi medyo kailangan mo ng expertise dyan. Parang kalamansi din. Hindi po basta-basta ang kalamansi. Basic, okay lang naman yon. Kung pang personal, walang problema. Pero yung mga ginagamit po nilang mga underground na mga insecticide na matatapang, meron sila. Kaya lang yung mga illegal, yung mga red tag na tinatawag, marami po ang gumagamit noon. Mga nagkakalamansi, alam yan, mga nagkakalamansi, yung mga red tag tinatawag, na yung kulay pula po, yung medyo delikado, matatapang. Tingnan nyo yung kangkong natin, ang ganda na na disgrasya yung naandaw na nasayang. Di bale, meron pa naman tayong buto, tsaka tutubo naman yun, kaya lang hindi ganito na pantay-pantay. Sayang. Sana tumigil-tigil na. May ibabaon pa pala akong dugo ng doon, baboy. Wala na, yan na naman po ang ulan. Babalik na naman ako. At least nadugtungan natin yung vlog ngayon. Maya-maya aayusin ko na po itong ating yan na naman wala na naman yung bundok. Patay na. Bale, tayo ay tatago na naman. Mahirap naman tayo magkasakit, mga ka-farmer. Ay, yung pals ko pala, naripat ko na. Ang ginawa ko ay tinanggal ko kasi linagyan ko ng yung soilless na, pero parang lupa din. Ginawa ko yung mga bark na lang po ng pine barks. Nag-order po ako sa Shopee. Linagyan ko na lang ng pine barks yung palibot niya. So subukan natin doon. Maganda naman yung kulay niya, kaya lang talaga yung damage, yung nangyari po doon sa naarawan talaga siya, talagang damaged po talaga halos lahat ng leaves. Kaya iba ginupit ko. Talagang na damage po talaga doon sa sikat ng araw. Hindi talaga po pwede yung palsa. Sa bahay lang talaga siya. Parang liwanag lang ang niya, medyo maselan. Tingnan niyo, kita niyo yung palayan ni Ate Mary, lubog. Talagang ang hirap ngayon. Kaya sabi ko, tama na. Hindi ko na kayang yung stress ng pag-handle ng palay, kasi unang-una yung presyo, yung panahon, dami mong kalaban. Kawawa talaga. Dapat
alagaan ng gobyerno yung mga farmers. Talagang ano po, kawawa. Hindi talaga makakabangon. So ayan, hanggang dito na lang po. At kahapon birthday ni Neo, kaya lang wala, hindi rin po na celebrate yung malaking cake ni ano, na para pa kay Neo na malaking cake. Sabi ko saka na natin ibili ng malaking cake pag kumpleto yung tropa, kasi sino kakain. So ayan, para at least marami po ang kakain na naandito yung mga boys. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay.